Hulyo 1, taong 2017, araw ng Martes ng hapon, bandang alas 4:30. Sa isang tahimik at maayos na komunidad sa San Mateo, Rizal, naghihintay ang pamilya Ubaldo sa pag-uwi ng kanilang nag-iisang anak na si Noel Ubaldoc. Si Noel Ubaldoc ay 21 taong gulang, isang disiplinado at maingat na estudyante na nag-aaral sa isang kilalang kolehiyo sa lungsod ng Marikina. Karaniwan nang sa ganitong oras ng hapon ay dumarating na si Noel Ubaldoc sa kanilang tahanan matapos ang biyahe mula sa paaralan, alinman sa pagsakay sa pampublikong jeepney o kaya naman ay pag-upa ng taxi. Sa kanilang tahanan, kilala si Noel Ubaldoc bilang isang taong napakatahimik, maingat sa kanyang mga kilos at higit sa lahat, kailanman ay hindi nahuhuli sa pag-uwi ng walang malalim na dahilan. Kaya naman kapansin-pansin ang kaibahan ng hapon na iyon. Dahil lumipas na ang takdang oras, ngunit wala pa rin ang binata. Sa kanilang lugar sa Rizal, may maayos at matatag na estado sa lipunan ang pamilya Ubaldo. Ang ama ng tahanan na si Antonio Ubaldo ay mayroong matagumpay at matatag na negosyo, bukod pa sa ilang mga sindikato at sideline na may kaugnayan sa construction supply at distribution. Hindi hilig ng pamilya ang magpasikat o magyabang sa pampublikong lugar, ngunit hindi rin maitatago sa kanilang mga kapitbahay at kakilala na kapansin-pansin ang ginhawa at kakayahan sa buhay ng kanilang sambahayan. Lumipas pa ang ilang mahahalagang oras at sumapit na ang dilim ng gabi. Ngunit wala pa rin si Noel Ubaldo. Wala man lamang itong naipadala na anumang mensahe o tawag sa kanyang mga magulang upang magpaliwanag kung bakit siya naantala. Ang kawalan ng paramdam na ito ay lalo pang nagpabahala ng matindi kay Antonio Ubaldo at sa kanyang asawa. Sa simula, sinubukan nilang palagayin ang kanilang loob sa pag-aakalang naipit lamang sa matinding trapiko ang biyahe ng anak mula sa Marikina. Ngunit habang lumalalim ang gabi at patuloy na tumatakbo ang oras, unti-unting pumapasok ang matinding kaba sa puso ng mga magulang. Sinubukang tawagan ni Antonio Ubaldo ang cellphone ng anak, ngunit hindi na ito nagre-ring. Sinundan niya ito ng sunod-sunod na text messages, ngunit wala rin natatanggap na reply. Bandang alas 10 na ng gabi nang magpasya ang pamilya na tawagan ang ilang mga kaklase at malalapit na kaibigan ni Noel Ubaldo sa kolehiyo. Doon nila nalaman na maaga pa lang natapos ang huling klase ng binata at nakita pa si Noel Ubaldo na mag-isang lumabas sa side gate ng paaralan. Habang nagpapatong-patong ang matinding pag-aalala, bandang alas 11 ng gabi ay biglang pumasok ang isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero sa telepono ni Antonio Ubaldo. Sa tawag na iyon, malamig at malinaw na ipinaalam ng isang boses na hawak nila si Noel Ubaldo at humihingi sila ng 2 milyong piso kapalit ng kanyang kaligtasan. Binalaan pa ang pamilya na huwag makipag-ugnayan sa mga otoridad kung ayaw nilang mapahamak ang buhay ni Noel Ubaldo. Sa kabila ng matinding banta at babala ng mga kidnapper na huwag hihingi ng tulong sa batas, agad na nagtungo ang mag-asawang Ubaldo sa pinakamalapit na himpilan ng kapulisan upang i-report ang nangyaring kidnapping sa kanilang anak. Agad namang mabilis at maingat na tinugunan ng mga otoridad ang kanilang paghingi ng tulong. Kinaumagahan pa lamang ay ikinasana ang isang masusing investigasyon at bumuo ng isang maingat na plano upang mailigtas ng buhay si Noel Ubaldo. Naging lubos na sistematiko ang kilos ng mga investigador. Unang-una nilang binuo ang isang malinaw at detalyadong timeline mula sa eksaktong oras ng paglabas ni Noel Ubaldo sa gate ng paaralan hanggang sa pumasok ang unang tawag ng ransom sa telepono ng kanyang ama. Habang sinisiyasat ng mga investigador ang record at detalye ng unang tawag, napansin nila ang isang napakahalagang anggulo. Tila may sapat at malalim na kaalaman ang tumawag tungkol sa mismong buhay at kabuhayan ng pamilya Ubaldo. Alam ng tumawag ang eksaktong negosyo ni Antonio Ubaldo, ang lawak ng kanyang ari-arian, at ang mas nakakapagtataka pa, alam nito ang bagong cellphone number ni Antonio Ubaldo. Ang numerong iyon ay bago pa lamang nagagamit, hindi basta-basta nalalaman ng maraming tao at hindi rin nakatala o nakasave sa mismong telepono ni Noel Ubaldo. Sa puntong iyon ng investigasyon, lalong lumakas ang hinala ng pulisya na ang utak sa likod ng krimen ay hindi isang estranghero,
kundi isang taong napakalapit sa pamilya. Kasabay nito, sinuri din ng pulisya ang rutang karaniwang tinatahak ni Noel Ubaldo pauwi mula sa side gate ng paaralan sa Marikina. Karaniwan kasing lumalakad ang binata papunta sa kanto kung saan mayroong isang convenience store at sakayan ng mga UV Express at taxi. Doon na agad iniutos ng pulisya ang pagkuha at pagsusuri sa lahat ng mga CCTV footage mula sa mga kalapit na tindahan, establishmento at maging sa mga intersection na dinaraanan ng mga sasakyan. Habang nagpapatuloy ang mga prosesong ito, ang tumatawag na salarin ay nagbigay ng palugit na 1 linggo upang mabuo at maibibay ng pamilya ang 2 milyong piso. Sa matinding takot na baka mapahamak ang buhay ni Noel Ubaldo, patuloy na nakipag-ugnayan si Antonio Ubaldo at ang kanyang asawa sa pulisya sa palihim na paraan. Sinunod nila ang mahigpit na payo ng mga otoridad na huwag magkakalat ng impormasyon sa social media at iwasang kumilos ng mag-isa. Sa 2nd araw ng investigasyon, mas pinalalim ng mga investigador ang kanilang tahimik na paggalaw. Nagpanggap silang mga sibilyan sa paligid ng paaralan. Sa tulong ng CCTV ng convenience store malapit sa gate, nakuha ang malinaw na galaw ni Noel Ubaldo bandang 4:01 ng hapon. Makikitang lumabas siya habang nakatutok sa kanyang telepono. Ilang segundo lamang ang lumipas, huminto sa kanyang tabi ang isang puting sasakyan na mukhang taxi cab at doon na huling nakita ng buhay si Noel Ubaldo. Sa bawat muling pagtawag ng mga salarin sa telepono, unti-unting napapatunayan ng mga investigador na maraming nalalamang pribadong detalye ang mga sospek tungkol sa pamilya Ubaldo. Sinubukan ng mag-asawa na makausap kahit sandali man lang ang anak na si Noel Ubaldo upang makasiguro sa estado nito. Ngunit hindi pumayag ang kidnapper. Sa halip, lalo pa nitong pinilit at prinasyur si Antonio Ubaldo na likumin ang 2 milyong piso sa lalong madaling panahon. Ang perang hawak ni Antonio Ubaldo sa mga panahong iyon ay hindi sapat para sa hinihinging ransom. Kaya pumasok sa kanyang isip na lumapit at humingi ng tulong sa isa sa pinakapinagkakatiwalaan niyang tao sa buhay. Ang taong ito ay walang iba kundi si Simon Gallejo, o mas kilala ng lahat sa tawag na Mon Gallejo, na tumatayong ninong sa binyag ni Noel Ubaldo. Nang sabihin sa kanya ang nangyari, nagpakita ng matinding pagkagitla at pag-aalala si Mon Gallejo. Agad itong nagpahayag ng simpya at nagpayo kay Antonio Ubaldo na kung maaari ay mag-loan agad sa bangko at gawing kolateral ang kanilang negosyo sa construction supply upang mabilis na makuha ang pera at hindi na mapahamak si Noel Ubaldo. Ang payong ito ni Mon Gallejo ay agad namang pinag-isipan ng mag-asawa dahil sa kagustuhang mailigtas ang anak. Gayunpaman, habang nag-uusap sila, may isang napakakatibay na detalye na naging kahina-hinala sa paningin ng pamilya Ubaldo. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang nabanggit ni Mon Gallejo ang eksaktong halagang 2 milyong piso na kailangan nilang ihanda. Ang halagang ito ay kailanman hindi sinabi ni Antonio Ubaldo sa kanya noong binalita niya ang kidnapping. Nagtaka ang mag-asawa kung paanong nalaman ni Mon Gallejo ang eksaktong halaga ng ransom na hinihingi ng mga kidnapper. Bagamat noong una ay ayaw bigyan ng masamang kahulugan ni Antonio Ubaldo ang kanyang kutob, alam niyang buhay ng kanyang anak na si Noel Ubaldo ang nakataya, kaya bawat detalye ay mahalaga. Agad na inireport ng mag-asawa sa mga otoridad ang kahina-hinalang pananalita at kilos ni Mon Gallejo. Sa puntong iyon, opisyal na itinuring ng mga pulis si Mon Gallejo bilang isang person of interest nang hindi nito nalalaman. Sa mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang napakadalas na pagtawag at pangangamusta ni Mon Gallejo kung nakapag-loan na ba si Antonio Ubaldo at kung hawak na ba nito ang pera. Sa payo ng pulisya, naging maingat ang mag-asawa sa pagsagot sa mga tanong ni Mon Gallejo. Habang patuloy ang matinding pressure mula sa mga salarin na ibigay ang 2 milyon, nagtakda ang mga kidnapper ng pagkikita sa isang hindi mataong lugar sa probinsya ng Rizal. Gabi ng 5 ng Hulyo, taong 2017. Sa mga panahong ito, lalo pang lumalakas ang hinala ng pulisya at ng mag-asawa sa direktang kaugnayan ni Mon Gallejo sa nangyaring pagdukot kay Noel Ubaldo. Dahil dito, isinagawa ng mga operatiba ang isang masusing surveillance sa lahat ng galaw ni Mon Gallejo.
Si Mon Galejo ay hindi lamang basta ninong sa papel. Matagal na siyang napakalapit sa pamilya Ubaldo at may malayang akses sa kanilang tahanan at negosyo. Ngunit sa masusing pagbusisi ng pulisya sa background ni Mon Galejo, natuklasan nila na mayroon pala itong napakabigat na problemang pinansyal. Matagal nang baon sa matinding utang si Mon Galejo dahil sa kanyang malalang adiksyon sa pagsusugal sa mga kasino at iligal na pasugalan. Alam ni Antonio Ubaldo na naglalaro si Mon Galejo, ngunit hindi niya kailanman naisip na aabot ito sa puntong hahabulin na si Mon Galejo ng mga mapanganib na loan shark dahil sa hindi pagbabayad ng milyon-milyong utang. Dahil dito, lalong tumibay ang motibo ni Mon Galejo na planuhin ang pagdukot sa kanyang inaanak na si Noel Ubaldo upang makuha ang 2 milyong piso mula sa kumpare. Habang sinusundan ng surveillance team ang mga biyahe ni Mon Galejo, napansin nila ang paulit-ulit at kakaiba nitong pagpunta sa bayan ng Montalban, Rizal. Ang rutang ito ay hindi bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain o trabaho. Ang tinatahak na daan ni Mon Galejo ay patungo sa isang nakakagalihi at lumang bahay sa isang hindi mataong bahagi ng Montalban. Isang perpektong lugar kung saan pwedeng itago ang isang biktima tulad ni Noel Ubaldo nang hindi napapansin ng mga kapitbahay. Habang tumatagal ang mga araw, napansin din ng pulisya na nagbabago ang tono ng pakikipag-ugnayan ng mga kidnapper. Mas umiikli ang kanilang mensahe at mas nagiging padalus-dalos ang mga utos. Isang malinaw na senyales na nararamdaman na nila ang pressure at naghihinalang may sumusunod sa kanila. Dahil dito, lalong pinatindi ng mga otoridad ang pagbabantay kay Mon Galejo. Sa tulong ng intelligence gathering, natukoy ng pulisya na ang lumang bahay sa Montalban ay pag-ari ng isang dating trabahante ni Antonio Ubaldo na nagngangalang Mark Bontoc. Si Mark Bontoc ay mayroong matinding galit sa pamilya Ubaldo matapos siyang tanggalin sa trabaho sa construction supply dahil sa mga isyu ng kapabayaan, pagnanakaw at hindi pagkakaintindihan sa pera. Nang unti-unting maging malinaw ang pagkakaugnay ni Mon Galejo at Mark Bontoc, nagkaroon na ng tiyak na direksyon ang hakbang ng kapulisan. Sa loob ng command center, sinimula ng masusing pagpaplano para sa isang tahimik at ligtas na rescue operation. Kasabay nito, pinalabas sa mga kidnapper na ihahanda ng pamilya ang 2 milyong piso hanggang Hulyo 7. Ngunit bago pa man sumapit ang araw na iyon, nakatakda ng isagawa ng pulisya ang pagpasok sa kinaroroonan ng biktima na si Noel Ubaldo. Ika-6 ng Hulyo, taong 2017, nang i-deploy ang mga pambihirang operatiba sa paligid ng bahay ni Mark Bontoc sa Montalban, Rizal. Matyagang nagmatyag ang mga otoridad sa mga siwang ng bahay upang masigurong ligtas si Noel Ubaldo sa loob. Sa tansya ng pulisya, si Mark Bontoc at ang kanyang kapatid na si Robert Bontoc lamang ang nagbabantay sa biktima sa mga oras na iyon. Si Robert Bontoc ang pinaniniwalaang nagpanggap na driver ng puting taxi na sumundo kay Noel Ubaldo sa labas ng kolehiyo noong araw ng pagdukot. Ilang minuto ang lumipas, nakita ng mga pulis ang paglabas ni Mark Bontoc sa pintuan upang manigarilyo. Agad na kumilos ang mga operatiba at mabilis na sumugod upang gulatin ng suspect. Halata ang matinding pagkagulat ni Mark Bontoc at hindi na ito nakapalag ng patulapan ng mga pulis. Sa gitna ng komosyon, nakita naman si Robert Bontoc na patakas sa likurang pintuan ng bahay. Sinubukan pa nitong magpaputok ng kanyang baril laban sa mga humahabol na otoridad, ngunit mabilis siyang naharang at nadisarmahan ng iba pang mga pulis na nakapalibot sa bakuran. Wala namang nasaktan sa palitan ng putok. Mabilis na pumasok ang mga tauhan sa loob ng bahay at hinalughog ang bawat silid. Doon na nila natagpuan si Noel Ubaldo na nakatali ang mga kamay at nakapiring ang mga mata sa loob ng isang madilim na silid. Bagamat wala siyang matinding pinsala sa katawan, halatang matindi ang takot at balisa ng binata sa mga nangyari. Maingat na inilabas ng mga pulis si Noel Ubaldo at dinala agad sa rescue mobile upang suriin ang kanyang kalusugan. Samantala, pinawasan at inaresto ang magkapatid na Mark Bontoc at Robert Bontoc upang dalhin sa himpilan ng pulisya. Nakuha rin sa bahay ang cellphone na ginamit sa pagtawag kay Antonio Ubaldo at ang mga text messages na nag-uugnay sa kanila sa utak ng krimen na si Mon Galejo. Ilang oras lamang matapos ang matagumpay na pagliligtas kay Noel Ubaldo, tinuntun ng mga operatiba ng pulisya ang tahanan ng mismong mastermind na si Simon Galejo o Mon Galejo sa Rizal.
Nahuli si Mon Galliejo habang naghahanda sa kanyang pag-alis para sa inaasahang transaksyon ng 2 milyong piso kinaumagahan. Labis na ikinagulat ng pamilya ni Mon Galliejo ang pagdating ng mga otoridad. Sa simula, sinubukan pa nitong magmaang-maangan at itanggi ang mga paratang. Ngunit nang ipakita ng pulisya ang mga ebidensya at ang pahayag ng magkapatid na Mark Bontoc at Robert Bontoc, wala na siyang nagawa kundi ang sumama ng nakaposas. Nang araw ring iyon, ligtas at emosyonal na nakabalik si Noel Ubaldoc sa piling ng kanyang mga magulang na sina Antonio Ubaldo at asawa nito. Ngunit sa kabila ng kaligtasan ng anak, hindi agad naging madali ang pagbabalik sa normal ng buhay ng pamilya Ubaldo. Dala ni Noel Ubaldoc ang matinding trauma at epekto ng masamang karanasan, lalo na nang matuklasan niya na ang mismong ninong niya na si Mon Galliejo na itinuring nilang pamilya ang siyang nagplano ng lahat. Minabuti ng pamilya na idaan si Noel Ubaldoc sa counseling upang matulungan siyang iproseso ang sakit at takot na dulot ng pagkanulo ng isang mahal sa buhay. Umusad ang kaso sa korte at iniharap ng piskal ang lahat ng mga ebidensya, kabilang ang mga CCTV footage, call records at ang mga pahayag ng magkapatid na Mark Bontoc at Robert Bontoc laban kay Mon Galliejo. Taong 2019 nang ibaba ng korte ang hatol na reklusyon temporal laban sa mga pangunahing sangkot na sina Mon Galliejo, Mark Bontoc at Robert Bontoc na may parusang 12 hanggang 20 taong pagkakakulong. Kailanman ay hindi na hinarap ng pamilya Ubaldo si Mon Galliejo kahit pa paulit-ulit itong humihingi ng tawad mula sa loob ng kulungan. Tuluyan ng pinutol ni Antonio Ubaldo ang anumang ugnayan sa taong inakala nilang kaibigan, ngunit nagdala pala ng malaking bangungot sa kanilang buhay. Sa huli, napanagot sa batas ang mga may sala at naibalik si Noel Ubaldoc sa kanyang pamilya. Ngunit ang pinakamabigat na aral na naiwan sa kasong ito ay ang katotohanang ang pinakamapanganib na kaaway ay minsan hindi nagmumula sa malayo, kundi sa taong matagal mong pinagkatiwalaan at pinapasok sa iyong tahanan. Kaya naman, piliing maging maingat at huwag magtiwala ng lubos upang hindi magsisi sa huli.